Malaki ang may tutulong sa buong populasyon kapag naaprubahan ng panukalang batas sa Medicare Philippines or Medicare Act sa Kongreso. Maraming salamat, Flores. Juan, mag-i-explain kung ano yung maintindihan. Ito ay sinasaad dito na pinapakita kaagad dito kung ano ang punto ng balita o yung headline. Hindi siya headline, kundi yung pamunahing paksa ng balita. Maraming salamat, Juan. At dahil dyan, mayroon kang isang pakpak. Ngayon, ilako naman tayo sa titik G. Ang kasabihan. Jessa, magbasa. Kasabihan, ginagamit ng ilang editor na pangatnubay sa pangungusap ng isang angkop at makabuluhang kasabihan upang magkaroon ng bagong putahe, wika, nga. Ano yung naintindihan sa iyong binasa, Jessa? Dahil sa kasabihan, ang kasabihan ay ginagamit ng mga editor upang makabuluhan ang kanilang wika o kasabihan. Maraming salamat at dahil dyan, mayroon kang isang pakpak. Makikita niyo natin sa harapan ang halimbawa na walang matimtimang birhen sa matiagang lalaki. Sino sa inyo ang mayroong ideya kung ano nga ba ang ibig sabihin o ano nga ba ang ibig ipahiwatig ng walang matimtimang birhen sa matiagang lalaki? Kanoy? So, walang titimang birhen sa matigang manalangin. So, ibig sabihin ay walang imposible kung ikaw ay may tiyaga at determinasyon sa tulong ng panalangin ng kung may kapal. Maraming salamat, Kanoy. At dahil dyan, mayroon kang isang pakpak. Pakinuha. Tama si Kanoy na ang ibig sabihin niyan ay kung ikaw ay mayroon na naging pananalig sa buong may kapal, talagang walang imposible sa mga bagay sa mga pagsubok na ating pinagdamaanan sa ating buhay. Kayo mayroon ba kayong pananalig sa buong may kapal? Bakit parang yung iba ay walang energy sa hapon ito? Bautista, para ikaw ay magkaroon ng energy sa hapon na ito, ay pakibasa ng panguli. Tatalakayin natin sa hapon ito. Isang salita. Karaniwang binubuo ito ng salitang pandagdag. Halimbawa, daga, pumatay ng tao. Base sa iyong binasa, ano ang iyong napapansin sa halimbawang aking ibigay? Halimbawa, iyong binigay ay mayroong padagdag sa daga. Kung kaya ito ay daga. Paalala naman sa lahat, huwag pagkawalan ang inyong mga kaklase na sila ay sasagot. Malinaw lang ba, class? Opo. Sinasabi ko na daga pumatay ng tao. Di ba? Para sa inyo, parang imposible. Parang sa punta, di ba? Ang ibig sabihin niyan ay daga
ay dito natin malalaman kung ito nga ba ay kung ano ang kagandahan nito at kabuluhan ng isang pangungusap. Tama. Maraming salamat ka. Ngayon, Delta, mayroon kang isang pakpak. Flores, mayroon ka magkaragdagan. Para sa akin po ay mahalagang magkaroon ng pangatuban upang magkaroon ng organisado sa isang balita at para maging nandun pa rin ang kredibilidad at ang kredibilidad na siya mauunawaan ng isang mambabasa. Maraming salamat. Delta, mayroon kang isang pakpak. Putali, maaari ka ba magbigay ng karagdagang kaalaman kung ano nga ba ang kahalagahan ng pamatnubay sa isang balita? Kaya po, para po sa akin, ang pamatnubay ay bilang tumutulong sa mga mambabasa o sa mga nakikinig ng balita. Kaya tumutulong rin ito sa mga nagbabalita mismo upang makakakot sila ng atensyon nila sa mga mambabasa o sa mga manonood. Halimbawa na lamang yung sa kasabihan, di ba, yung kapag nauna na nababasa ng mga manonood o mga nakikinig ay isang kasabihan para nagkakaroon ng interest kung ano ba talaga ang ibig sabihin nito at kung ano ang mission sa ibang balita. At yung sa kadagdag naman or sa isang salita, yung daga, umatay ng tao, na apekto na yung damdamin ng tao at nagiging siya ng parang kuryosidad na